Paano nagsimula ang simbahang Romano Katoliko? Ang simbahang Romano Katoliko na nakabase sa Vatican at pinamumunuan ng Santo Papa ang pinakamalaki sa lahat ng sangay ng Kristyanismo na may humigit kumulang 1.3 bilyong tagasunod sa buong mundo. Halos isa sa dalawang Kristiyano ay Romano Katoliko at isa sa bawat 7 tao sa buong mundo. Sa Estados Unidos, humigit kumulang 22% ng populasyon ang nagpapakilala sa Katolisismo bilang kanilang napiling relihiyon. Ngunit saan nga ba nagmula ang simbahang Romano Katoliko? Ang Roman Catholicism mismo ay nanindigan na ang simbahang Romano Katoliko ay itinatag ng Panginoong Hesus nang magbigay siya ng direksyon kay Apostol Pedro bilang pinuno ng simbahan. Ang paniniwalang ito ay batay sa aklat ni Mateo nang sabihin ng Panginoong Hesus kay Pedro sa libro ng Mateo chapter 16 verse 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipananaig laban sa kanya. Ayon sa The Moody Handbook of Theology, ang opisyal na pagsisimula ng simbahang Romano Katoliko ay naganap noong 590 Common Era, kasama si Pope Gregory I. Ang pagkakataong ito ay minarkahan ang pinagsama-samang mga lupain na kinokontrol ng autoridad ng Santo Papa at sa gayon ay ang kapangyarihan ng simbahan na sa kalaunan ay kinilala bilang ang Papal States. Ano naman ang nangyari sa sinaunang simbahang Kristiyano? Pagkatapos ng pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit, habang sinimulan ng mga apostol na ipalaganap ang ebanghelyo at ang ginawa ng mga alagad ay ibinigay nila ang panimulang istruktura para sa sinaunang simbahang Kristiyano. Mahirap kung hindi man imposible na paghiwalayin ang mga unang yugto ng simbahang Romano Katoliko mula sa sinaunang simbahang Kristiyano. Si Simon Pedro, isa sa 12 alagad ng Panginoong Hesus, ay naging isang maimpluwensyang pinuno sa kilusang Kristiyanong Hudyo. Nang maglaon, si Santiago na sinasabing kapatid ng Panginoong Hesus ang pumalit sa pamumuno. Itinuring ng mga tagasunod na ito ni Kristo ang kanilang sarili bilang isang kilusang reforma sa loob ng Hudaismo. Ngunit patuloy silang sumunod sa marami sa mga batas ng mga Hudyo. Sa panahong ito, si Saul na orihinal na isa sa pinakamalakas na mang-uusig sa sinaunang mga Kristiyanong Hudyo ay nagkaroon ng nakabubulang na pangitain tungkol sa Panginoong Hesukristo sa daan patungo sa Damasco at naging isang Kristiyano. Tinanggap niya ang pangalang Pablo. Siya ang naging pinakadakilang ebanghilista ng sinaunang simbahang Kristiyano. Ang ministeryo ni Pablo na tinatawag ding Pauline Christianity ay pangunahing nakatuon sa mga Hentil o sa mga taong hindi Hudyo, at sa dahang-dahang paraan ang unang iglesia ay nahahati na. Ang isa pang sistema ng paniniwala sa panahon ito ay ang Gnostic Christianity na nagtuturo na ang Panginoong Hesus ay isang espiritong nilalang na ipinadala ng Panginoong Diyos upang magbigay ng kaalaman sa mga tao upang sila ay makatakas sa mga paghihirap ng buhay sa lupa. Bilang karagdagan sa Gnostic, Jewish at Pauline na Kristyanismo, maraming iba pang mga bersyon ng Kristyanismo ang nagsimulang ituro. Matapos ang pagbagsak ng Jerusalem noong 70 AD, ang kilusan ng Kristiyanong mga Hudyo ay kumalat. Naiwan ang Pauline at Gnostic Christianity bilang dominanteng grupo. Ang imperyo ng Roma ay legal na kinilala ang Pauline Christianity bilang isang wastong relihiyon noong taong 313 AD. Sa bandang huli ng siglong iyon, noong 380 AD, ang Romano Katolisismo ay naging opisyal na relihiyon ng imperyo ng Roma. Sa mga sumunod na 1,000 taon, ang mga Katoliko lamang ang kinikilalang mga Kristiyano. Noong taong 1054 AD, isa namang formal na paghihiwalay ang naganap sa pagitan ng mga simbahang Romano Katoliko at Eastern Orthodox. Ang dibisyong ito ay nananatiling may bisa hanggang sa ngayon. Ang susunod na malaking dibisyon ay naganap naman noong ika-16 na siglo kasama ang Protestant Reformation. Ang mga nanatiling tapat sa Romano Katolisismo ay naniniwala na ang sentral na regulasyon ng doktrina ng mga pinuno ng simbahan ay kinakailangan
upang maiwasan ang pagkalito at pagkakabahabahagi sa loob ng simbahan at katiwalian ng mga paniniwala nito. Narito ang mga pangunahing petsa at pangyayari sa kasaysayan ng Romano Katoliko. Noong 33 hanggang 100 Common Era, ang panahong ito ay kilala bilang apostolikong panahon kung saan ang unang iglesia ay pinamumunuan ng 12 apostol ng Panginoong Hesus. Sila ay nagsimula sa gawaing misyonaryo upang hilahin ang mga Hudyo patungo sa Kristyanismo sa iba't ibang rehiyon ng Mediterranean at Mid-East. Noon namang 60 CE, si Apostol Pablo ay bumalik sa Roma pagkatapos dumanas ng pag-uusig dahil sa pagtatangka na dalhin ang mga Hudyo patungo sa Kristyanismo. Ang reputasyon ng Roma bilang sentro ng simbahang Kristiyano ay maaaring nagsimula sa panahong ito. Bagamat ang mga kasanayan ay isinagawa sa isang lihim na paraan dahil sa pagsalungat ng mga Romano. Namatay si Pablo noong mga 68 CE, malamang na pinatay sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo sa utos ni Emperador Nero. Si Apostol Pedro naman ay ipinako rin sa krus sa mga panahong ito. Noon namang 100 CE hanggang 325 CE, ito ay kilala bilang panahon ng Ante-Nicene. Ito ay bago ang panahon ng Konseho ng Nicene. Ang panahong ito ay minarkahan ang lalong masiglang paghihiwalay ng bagong ipinanganak na simbahang Kristiyano mula sa kultura ng mga Hudyo at ang unti-unting paglaganap ng Kristyanismo sa kanlurang Europa, ang rehiyon ng Mediterranean at ang malapit sa silangan. Noon namang 200 CE, sa ilalim ng pamumuno ni Irenaeus, isang obispo ng Lyon, ang pangunahing istruktura ng simbahang Katoliko ay naitatag. Isang sistema ng pamamahala ng mga sangay ng rehiyon sa ilalim ng ganap na direksyon mula sa Roma ay itinatag. Ang mga pangunahing nangungupahan ng Katolisismo ay ginawang formal na kinasangkutan ng ganap na tuntunin ng pananampalataya. Noon namang 313 CE, ang emperador ng Roma na si Constantine ay ginawang legal ang Kristyanismo at noong taong 330 ay inilipat ang kabisera ng Roma sa Constantinople. Ginawa nito ang simbahang Kristiyano bilang sentral na otoridad sa Roma. Noong 325 CE, ang unang konseho ng Nicaea ay pinagtagpo ng Romanong emperador na si Constantine I. Tinangka ng konseho na buuin ang pamumuno ng simbahan sa isang modelong katulad ng sa sistemang Romano at formal din ng mga pangunahing artikulo ng pananampalataya. Noong namang 551 CE, sa konseho ng Chalcedon, ang pinuno ng simbahan sa Constantinople ay idineklara bilang pinuno ng silangang sangay ng simbahan na katumbas ng otoridad ng Santo Papa. Ito ang epektibong simula ng paghahati ng simbahan sa mga sangay ng Eastern Orthodox at Roman Catholic. Noong 590 CE, sinimulan naman ni Pope Gregory I ang kanyang pagkasanto Papa, kung saan ang simbahang Katoliko ay nakikibahagi sa malawakang pagsisikap na hikayatin ang mga paganong tao patungo sa Katolisismo. Nagsisimula ito ng isang panahon ng napakalaking kapangyarihang pampolitika at militar na kontrolado ng mga Katolikong Papa. Ang petsang ito ay minarkahan ng ilan bilang simula ng simbahang Katoliko gaya ng alam natin sa ngayon. Noon namang taong 632 CE, ang propeta ng Islam na si Muhammad ay namatay. Sa mga sumunod na taon, ang pag-usbong ng Islam at malawak na pananakop ng karamihan sa Europa ay humantong sa brutal na pag-uusig sa mga Kristiyano at pagtanggal sa lahat ng mga pinuno ng simbahang Katoliko maliban sa mga nasa Roma at Constantinople. Ang panahon ng malaking salungatan at pangmatagalang salungatan sa pagitan ng mga pananampalatayang Kristiyano at Islam ay nagsisimula sa mga taon na ito. Noong namang 1054 CE, ang Great East and West Schism ay nagmamarka ng formal na paghihiwalay ng mga sangay ng Karomano Katoliko at Eastern Orthodox ng simbahang Katoliko. At noong 1250 CE, nagsimula ang Inkwisisyon sa simbahang Katoliko. Ito ay isang pagtatangka na sugpuin ang mga relihiyosong erehe at hikayatin ang mga hindi Kristiyano. Ang iba't ibang anyo ng malakas na pag-uusisa ay nanatili sa loob ng ilang daang taon. Noon namang taong 1517 CE, inilathala ni Martin Luther ang 95 Theses na ginagawang formal ang mga argumento laban sa mga doktrina at gawain ng simbahang Romano Katoliko at epektibong minarkahan ang simula ng paghihiwalay ng Protestante sa simbahang Katoliko. At noon namang 1534 CE,
Ipinahayag ni King Henry VIII ng Inglaterra ang kanyang sarili bilang pinakamataas na pinuno ng simbahan ng Inglaterra na humihiwalay sa simbahang Anglikano mula sa simbahang Romano Katoliko. At noong 1545 hanggang 1563 CE, nagsimula ang Catholic Counter-Reformation, isang panahon ng muling pagbubuhay sa impluensyang Katoliko bilang tugon sa Protestant Reformation. At noong 1870 CE, idineklara ng unang konseho ng Vatican ang patakaran ng papal infallibility na pinapaniwalaan na ang mga desisyon ng Santo Papa ay hindi masisisi at itinuturing na salita ng Diyos. At noong 1960 CE, ang ikalawang konseho ng Vatican sa isang serye ng mga pagpupulong ay muling pinagtibay ang patakaran ng simbahan at nagpasimula ng ilang mga hakbang na naglalayong gawing moderno ang simbahang Katoliko.